Ito na ang tamang pagkakataon para mas gawing big time ang Gilas lineup at habang pinaghahandaan at hindi pa ito napafinalize, isinisigaw ng mga tao na isama na raw ang batang dating napabilang sa FIBA U16 na si Alex Konov, isang shooting guard na shooting forward na may klarong-klarong established shooting at tiyak magandang itandem kay Kevin Kiambao. Baka naman coach team? Javi Gomez Diliano, kukunin na raw ng JKJ Club sa KBL. Bali pinapatapos lang pala ng KBL ang kontrata niya sa Terra Firma ng 2 taon. Bago tayo magpatuloy, kung nais susuportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Sa mga hindi pa nakapag-follow sa akin sa Twitter Sports Desk Media, baka naman. At syempre meron na rin tayo sa Facebook SDM Game Zone. Akalain mo nga naman na 18 anyos pa pala itong isa sa mga bigating Gilas prospects natin na si Alexander Svetoslav Konov, isang Phil-Bulgarian. Una niyang pinakilala ang kanyang basketball skills na naglaro ito sa Manaskan High School, New Jersey, na kung saan nagkaka-average ito ng 11.1 markers at 2.2 rebounds at mas napag-ibayo pa niya ang kanyang abilidad kung kaya siya ay sinama sa Gilas Youth. Kung pagbabasehan sa FIBABasketball.com, siya ay kinonsidera bilang center dahil sa tangkad niyang 6'7", pero ang posisyon na kanyang nilalaro ay shooting guard na upgradable na rin to shooting forward kasi as shooting guard, medyo hindi pa siya masyadong komportable pero fit na. Ngayon naman ang balita, ni-recruit siya ng Lasal at ito na marahil ang tamang desisyon na ginawa ng Lasal sa buong buhay nila dahil kailangan nila ngayon ng more bigs. Base sa galawan niya, athletic, mabilis, may handling at higit sa lahat napaka-shooter niya. Yung nakikita kong Kevin Kiambao lighter version or mas maganda pang itandem to sa kanya, parehong Lasal yan. Sa international competition, si Alex nagkaka-average ng satisfying 10 points, 2.7 boards at 1.5 dimes. Ibang-iba yung pagka-shooter niya kasi ang bilis ng kabig ng kamay. Mabilis yung release. Para sa akin dapat ngayon pa lang isinasama na siya sa mga international or Gilas team para mas mahasa or masanay sa mga ganitong klaseng exposure at nang sa ganun magkaroon din siya ng kumpiyansa. Siya yung masasabi mo na qualified na at the same time threat din kapag nahasa ito. Huyo talaga yung ibang SG at SF na may height pang 6'7". San ka pa? Kapag naisama to sa Gilas, meaning upgraded na tayo sa patangkaran dahil kahit yung shooting guard natin may height na pang forward na. Isipin nyo mga kuys, kung itong dalawang Lasal yan nagsama sa Gilas, ang astig team na Gilas natin na pinagsamang veterano at collegiate players. Minsan, iba kasi ang dating kapag may youngsters tayo sa isang team. Parang sila yung matibay na backbone ng ibang Gilas boys natin na matagal na sa serbisyo. At malalaman mo rin sa galawan ng veterano natin at collegiate players kung anong kaibahan ng galawan noon sa galawan ngayon. Yung galawan ngayon effective at moderno pa. Kung ako kay coach team, magsimula na tayo mag-invest ng mga ganitong players para maparami agad ang ating reserba sa hinaharap at para mag-upgrade na rin ang ating buong sistema. Maayos ng ating coach. Pababa naman tayo sa pangungulekta ng young, fresh legs talents para na rin sa kapakanan ng ating national team. Hindi ba? Ano masasabi niyo sa batang to? Tara, next update. Naku, nasasayangan ako dito. Javi Gomez Diliano, kukunin na ng JKJ Club sa KBL dahil nga free agent na daw si Javi sa mga susunod na buwan. Kaya grab agad ito ng JKJ Club. Nung una, hindi muna ako naniwala kasi ang sinabi ni Korean Bake, opinion na lang daw yon. Pero nalaman namin sa mismong pag-aanunsyo ng official page ng JKJ Club na may kinuha silang player mula sa PBA na magiging free agent na at si Javi palang tinutukoy. Sa ngayon hindi pa nagsasalita or kinumpirma ito ni Javi. Sayang no? Ganda na sana ng lineup na Terra Firma. Sa naalala ko, isa siya sa mga nagbigay boost sa team na nagkasunod-sunod ang magandang performance niya. Kaya nakahabol sila sa playoff contention. Nasasayangan ako kasi nakakabuo ng isang mababang team ng formidable lineup na kayang tumalo ng malalaking teams tapos ganito, mapipilayan pa rin pala. Kung sa bagay, hindi mo naman masisisi si Javi. Originally, una talaga siya naglaro overseas bago siya pumasok sa PBA at pinalipas lang muna niya ang 2 taon na kontrata at saka tumanggap ng offers mula sa labas. Hindi naman masamang pagtanggap niya ng offers mula doon pero mababawasan na naman ang isang legit na player ng Terra Firma. Alam mo naman ang Terra Firma, hirap makakuha ng ganitong player at hindi pa sa kanila mapupunta ang mga higher or highest picks ngayong taon kaya mas malaking pasakit patuloy. Ang gagawin ng Terra Firma, magbalat ng buto para mapanatili nilang kanilang nasimulang lineup. Congrats nga pala kay Javi GDL.